Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Sa Pasig naman ang binisita natin para sa ating Ronda Kalusugan. Ito ay isang DOH hospital na nagpapatupad ng bayad na bilmo program ng gobyerno. Si Dr. Maria Rica Lumage ang nangangasiwa rito. Ang authorized bed capacity natin is 500. But after COVID, because of the distancing, Yes. 350 yung ating pinapatupad na Alright. bed. Ngayon, meron kaming mga infrastructure projects para i-increase yung capacity ng hospital na mailagay niya yung 500 beds. Bukas sa lahat ang RMC maging sa mga pasyente na hindi mula sa Pasig City. Sa ER, ang capacity talaga lang yan is 40, no? Okay. Pero umaabot tayo ng 85, 90, pero nung nag-surge, umabot na tayo ng 120, 130 na at any given time merong ganung pasyente na tinitingnan ng mga staff natin sa emergency room. At nakilala namin sa RMC si Nanay Belen na 6 na taon nang lumalaban sa breast cancer. Ang sabi po sa akin ng resulta, cancer na daw po. Kailangan daw pong operahan. Inanuhan na po ako na kailangan daw pong ikimo. Hindi nagpadaig sa takot at pangamba sa gastos si Nanay Belen. Pilit niyang inilaban ang kanyang gamutan sa pamamagitan ng paglapit sa mga politiko at mga ahensya ng gobyerno. Kung walang magbabayad para sa bill nyo, ano na kaya nangyari? Naku sir, hindi ko po masabi. Baka patay na po. Kasi wala po kaming kakayanan eh. Sa awa ng Diyos, nakatapos siya ng chemo cycles at ngayon ay sumasailalim na sa radiation therapy. At dahil nga sa pangako ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bayad na bill mo, hindi na niya kailangan pang sumadya sa mga opisina ng politiko o ahensya ng gobyerno para may maipambayad. Matatandaang sa nakaraang SONA ng Pangulo, inanunsyo na zero balance bill o wala nang kailangan pang bayaran ang mga nasa basic accommodation sa mga DOH hospitals. Meron akong napaka-importanting tanong, Ma'am Belet. At gustong malaman ng buong bayan, magkano ang binayad ninyo? Wala po sir. Baka naman scripted yan, ha? Wala po. Wala talaga? Wala po. Ni isang busing? Wala po. Kahit isang piso? Wala po. Kahit bumunot sa wallet ninyo? Wala po. Wala. Sa Bakit? pamasahe lang po. Nakilala rin namin sa RMC si Kuya Val na 5 taon nang nagpapadialysis at ang kanyang may bahay na si Ruby. Taong 1986 nang ibigay ni Tatay Val sa kanyang kapatid ang isa niyang kidney. Bagamat kalaunan ay bumigay din ang kanyang bato, wala siyang pagsisisi dahil nabuhay naman daw ito ng halos 3 dekada at nagkaroon pa ng 3 anak ang kanyang napagbigyan kapatid. Yung asawa ko po, pang-anim siya. Okay, Siya po okay. yung mas closer, yung tissue, na Okay. pwede pong magbigay. Na naging successful naman po yung operation. Malaki raw ang gastos sa pagpapadialysis noong una. Nag-dialysis po kami sa labas. Dito kami ni-repair sa Pasig dahil taga-Pasig po. Okay. Ang binabayaran po namin is 1,625. Hindi na po namin kaya talaga yung masustain yung cash. Gaya ni Nanay Belen, itinatawid din nila noon ang dialysis ni Kuya Val sa pamamagitan nung sinasabing guarantee letter o GL. Pero dahil sa mandato ng Pangulo na bayad na bill mo, hindi na nila kailangan pang intindihin ang pambayad. Swerte po kami dito kami sa RMC napadpad. Thank you po. Okay. Totoo po yan. Very thankful po. Nagkaroon mo din po tayo ng programang NBB. Pantustos din sa gamutan ng anak na si Andre na may beta thalassemia
Ang problema noon ni siya, mahal ang magkasakit ng beta thalassemia dahil sa lab tests at mga kailangang ipagawang procedure. Bukod pa ito sa halos buwanang pagsasalin ng dugo sa bata. Kaya naman, laking pasasalamat ni siya nang i-anunsyo ng Pangulo ang Bayad na Bilmo na programa ng pamahalaan. Maraming salamat po kasi nabigyan po kami ng yung mga pasyente po dito na mabigyan po ng libre. Lalo po sa amin na wala din po masyadong pera. Sakop ng Bayad na Bilmo program ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pasyenteng nasa basic o wardroom accommodation. Gaya nito, may mga magagandang kama, maliwanag na kapaligiran, at komportableng aircon. Kaya hindi ka pagpapawisan, hindi ka mahihirapan, wala ka pang gastos. 90% ng ating bed capacity is really para sa basic accommodation. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga! Thank you, President, for giving us patients-free healthcare. Yan ang tatak DOH. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!